Yes. So, alam niyo naman, syempre, pag Pasko talaga marami nagta-travel, mga kapiksi. It's either mag-travel kayo sa ibang bansa or local. Pero maaaring mag-travel kayo with your family din, mga kapiksi. Yung iba naman sa inyo guys, I'm sensing na maaari kayo magkaroon talaga ng movement, no? Yung iba sa inyo guys, parang lilipat ng bahay, lalo na kung meron kayong mga nabili. Yung iba sa inyo guys, kasi parang feeling ko, it's either nagpapatayo kayo ng bagong bahay, nagpaparenovate, no? Yung iba nagpaparenovate, yung iba nagpapatayo ng bagong bahay. And parang ang goal nyo is doon kayo magpasko, ngayong Pasko. So, hello guys, hello Libra, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is Pasko 2025. Titingnan natin guys yung strong energies nyo para sa nalalapit na Christmas season, mga kapiksi. So unahin natin tong deck na to guys. Tingnan natin yung mga angel messages para sa inyo. Kung ano na lang yung makaresonate guys, take that message kasi hindi lahat ng mensahe ay mag-resonate sa inyo, mga kapiksi. So, yung first message guys, no, sa relationship, magiging ma-okay ang mga relationship nyo, mga kapiksi. We angels are opening the hearts of everyone involved. Arguments and conflicts are being resolved now. So, yung mga may issue, guys, no, sa mga relasyon, kahit anong klaseng relationship guys, pwedeng romantic relationship, pwedeng non-romantic relationship, mga kapiksi. Kung meron kayong mga tampuhan sa pamilya, sa mga kaibigan nyo, sa mga jowa nyo guys, maayos yan, mariresolve yung mga issues nyo, mga kapiksi. Syempre sabayan nyo ng dasal guys, no, and makipag-usap ng maayos as much as you can. Sa mga romantic relationship guys, meron din tayong mga relationship subliminals na pwede nyo pakinggan guys dito sa ating channel. Marami na tayong natulungan dahil dyan sa mga subliminals na yan, mga kapisi. So pwede nyo pakinggan din para makatulong sa inyo guys, okay? Alright, and ito guys, this is a reminder from your guides, no, you know what to do. Alam nyo na yung mga gagawin nyo, mga kapiksi, na you just have to trust your inner knowledge and your instincts guys. And syempre kailangan yung kumilos, mga kapiksi, kasi syempre guys, kahit na alam nyo yung gagawin nyo, pero kung hindi naman kayo kikilos, wala rin kayo makikitang resulta, diba? And palagi ko nga sinasabi sa inyo guys, ang pagkakaiba ng mga taong nakakaalam sa taong nagwawagi ay nasa pagkilos, mga kapiksi. So you really should act without delay, mga kapiksi, okay? Wag nang ipagpabukas pa, wag nang ipamamaya na, di ba? Yung mga, sa Pinoy usong-uso yan, yung manyana habit na tinatawag, mamaya na. Scroll ng scroll, na ubos na yung oras, kaka-cellphone. Kaya nga merong famous line sa ating mga Pinoy, no? Kaka-cellphone mo yan eh, di ba? Mapa matanda, mapa bata, kaka-cellphone. Ibig sabihin, inubos na yung oras, kaka-scroll ng kung ano-ano sa internet na nawalan na ng time para sa mga tasks and deliverables nila, mga kapiksi. So, huwag niyong sayangan yung oras niyo, mga kapiksi, okay? And ito naman guys ay patience, no? Your dreams are blooming more rapidly than you realize. Still, they need nurturing and patience. So, yung patience guys, no? Yan talaga yung pinaka number one na kailangan nyo sa buhay, especially when you're manifesting for things, kapag may mga bagay na gusto kayong makamit, kasi hindi naman instant ang lahat ng bagay, guys, no? So, you really have to wait. May waiting period yan, may mga bago siya, kumbaga bago kayo makakita ng evidence sa inyong physical reality, mga kapiksi, may mga waiting period. So, huwag kayo masyadong maatat, mga kapiksi. Kailangan mahaba yung pasensya nyo, guys, okay? Alright, so yeah, comment down below, Libra, if feeling nyo nakaresonate kayo dyan sa mga mensahe na yan. Shuffle natin to guys, hanapin natin yung energy ng Libra. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna guys yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman.
Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa lapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course guys, meron tayong paano mag-manifest ng abundance video course, paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship, paano pabalikin si ex reverse breakup. Sa mga interesado guys, mag-send lang kayo ng email sa pinoypixie@gmail.com. And sa mga naghahanap guys, ang pampaswerte na Lucky Charms or Lucky Bracelet, Aventurine, tsaka Citrine, yung recommended ko guys, may makikita kayong mga link sa description box. So, Libra kayo ay represent ng King of Swords. Latag natin yung spread nyo. Mga kapiksi, by the way, sa mga naghahanap ng sa mga hindi pa nakakanood ng 2026 kapalaran guys, available na. Punta lang kayo sa homepage natin mga kapiksi. Alright, so ito guys, yung iba, may mga negative dito guys, meron din mga positive. Meron tayong presence ng water sign, Cancer, Pisces, Scorpio, at saka fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. So, for some of you guys, maaaring may ganyang element kayo sa inyong natal chart, or you may be dealing with other signs na may ganyan sa kanilang natal chart. So, yung iba sa inyo guys, no, parang medyo nagkakaroon kayo ng conflict sa pera, or yung iba sa inyo, parang meron kayong mga unexpected na pagkakagastusan pagdating sa pera, lalo na sa mga bata, mga kapiksi, kung meron kayong mga anak guys. Mag-ingat kayo ngayong season na to kasi ito yung flu season, 'di ba? Marami nagkakasakit kapag ganitong panahon. And kung may mga anak kayo, may mga bata sa bahay nyo, mga kapiksi, maaari sila magkasakit and maaaring magkagastos kayo sa mga pagkakasakit nila mga kapiksi. So, normal naman yun guys, kaya dapat palagi tayong nag-iipon ng mga pang-emergency funds natin mga kapiksi. So, pag sinabing emergency funds, talagang pinupunuan nyo lang yung mga pondo na yun para pagka may na-hospital or may mga unnecessary expense kayo guys, doon nyo kukunin yung mga expenses na kailangan nyo mga kapiksi. So, for some of you guys, maaring may mga kailangan kayong pagkagastusan, kaya dapat medyo maging handa kayo guys sa mga bill, no, na kailangan nyo bayaran mga kapiksi. Aside from that naman, guys, nakikita natin na sabi nga dito, nagkakaroon kayo ng relationship harmony mga kapiksi. So, harmonious relationship ito guys, no, sa una sa family mga kapiksi. So, talaga nakikita natin dito yung family bonding. Syempre, Christmas season guys, marami talagang mga nagfa-family reunion, no? So, tsaka sa mga friends and family mga kapiksi. And bukod doon guys, maaari din kayong magkaroon ng bagong karelasyon, no? Or maaaring kumatok ang romantic na pag-ibig sa inyo. Ito ay applicable sa mga single guys. Kung kayo ay mga single, mga kapiksi, maaaring may ipakilala sa iyo si universe na magpapatibok ng puso mo. Baka makilala mo sa Christmas party, or baka I don't know, ipakilala sa iyo ng pinsan mo or something like that, diba? But definitely guys, for some of you na mga single, maaaring magkaroon kayo ng panibagong love life guys ngayong Christmas season mga kapiksi. Yung iba sa inyo guys, parang nag-iisip kayo ng mga alternatibong pagkakakitaan pagdating sa pangkabuhayan nyo, no? So, pero parang inaantay nyo lang din matapos yung Pasko, matapos tong holiday season na to. Kung meron man kayong pinaplano, parang ipupush nyo yan for next year guys. Okay, so wow, grabe. Yung iba sa inyo guys, magkakaroon ng travel ngayong Pasko. So, yes. So, alam niyo naman, syempre, pag Pasko talaga marami nagta-travel, mga kapiksi. It's either mag-travel kayo sa ibang bansa or local. Pero maaaring mag-travel kayo with your family din, mga kapiksi. Yung iba naman sa inyo guys, I'm sensing na maaari kayo magkaroon talaga ng movement, no? Yung iba sa inyo guys, parang lilipat ng bahay, lalo na kung meron kayong mga nabili. Yung iba sa inyo guys, kasi parang feeling ko, it's either nagpapatayo kayo ng bagong bahay, nagpaparenovate, no? Yung iba nagpaparenovate, yung iba nagpapatayo ng bagong bahay.
And parang ang goal nyo is doon kayo magpasko ngayong Pasko. So parang kinakareer nyo na yung paglilipat bahay para doon na kayo magpapasko and doon na kayo magbabagong taon. So yan ay mga bunga ng mga pagsisikap nyo mga kapiksi, kaya super worth it talaga. Guys, yung iba parang merong building nga no, wow, congrats naman. Parang parang mga building or baka mga commercial space, guys, yung inyong na-acquire or naipagawa. And parang mas magpapasok pa siya ng mas maraming pera sa inyo, especially by next year. Kasi pwede na siyang paupahan, yung mga ganun. So may mga building permits na, or parang nakakahanap na rin kayo ng mga uupa sa mga building nyo, sa mga commercial spaces nyo. So, grabe, pumapaldo kayo sa kaperahan sa mga mayayaman nating mga kapiksi. Congrats sa inyong lahat, Libra. Okay? Alright. So, yeah, napakaganda ng inyong reading. Bubunot lang tayo ng additional message pa. So, ito guys, i-mind mo yun na itong mga paglipat, mga travel, itong mga paldo-paldo sa pera, guys, no? Tsaka yung pagkakaroon nga ng harmonious na relationship, mga kapiksi. Ang ganda nung reading nyo, Libra. So, ito guys, yung additional message para sa inyo. Don't allow negative emotions to fester. If you are feeling frustrated, angry, or hurt, for example, just acknowledge that. Instead of fighting your feelings, go with them and work with them. Then, true healing can really begin. So, minsan kasi guys, syempre, kapag may mga negative na nangyayari, dalawa lang yung pwede nyong gawin. It's either mag-react kayo, di ba yun yung instinct, human instinct natin, mag-react, di ba? Kapag may nangyayari sa atin, or you just simply acknowledge it, di ba? And respond to it in a calm manner. Hindi naman porket negative yung sitwasyon, kailangan nyo agad mag-react negatively. Pinaka-importante na palagi kayong kalmado at all times, mga kapiksi. You just have to acknowledge your feelings, mga kapiksi, and then you assess, no? Kumbaga parang isipin nyo, ba't nangyayari to? Ganyan, diba? And ano yung pwede kong gawin para maayos to. So, kapag kalmado kasi tayo, mga kapiksi, naiiwasan natin makagawa ng mga bagay-bagay na mas lalong ikalalala ng mga sitwasyon natin, guys. Okay? So, just acknowledge it and kalmado lang para makaisip kayo ng paraan para ma-resolve yung mga negative na situation nyo sa buhay and maiwasan nyo na mag-backfire siya sa inyo, guys. Kasi kapag nagre-react kayo violently, di ba? Nagba-backfire yan, mga kapiksi. Okay? Alright. So, yan yung energies nyo, guys, ngayong Pasko. Merry Christmas sa inyong lahat, mga kapiksi. Thank you sa pagsama nyo sa akin for 2025, guys. And lahat ng mga magaganda dito, i-mind nyo na sa comment section, mga kapiksi. Ito yung ating 2026 kapalaran. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.